May planong isailalim sa rehabilitasyon ang kahabaan ng EDSA. Kaya naman ang matinding traffic ngayon, asahan daw na mas titindi pa. Hiling ngayon ng ilang grupo, payagan na ang motor sa EDSA bike lane. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Maliit man kumpara sa ibang sasakyan, naiipit din at gumagapang sa EDSA ang mga motorsiklo tuwing heavy traffic. Inaasahang lalala pa yan sa pagsisimula ng pinaplanong rehabilitasyon sa EDSA, kaya naman mungkahi ng motorcycle groups. May paggamit na sa kanila ang ibang bike lanes. Karamihan daw kasi rito ay underutilized naman. Sa datos ng MMDA noong nakaraang taon, tinatayang nasa 1,500 cyclists ang dumaraan sa EDSA kada araw. Di hamak na mas mababa kumpara sa 170,000 motorsiklo na naglalakbay dito araw-araw. Kulang na nga ang lane sa EDSA, binawasan mo pa. Naglagay pa tayo ng bicycle lane sa EDSA na halos wala ng bisikleta gumagamit. Sa tala naman ng MMDA, umabot ng 1.7 million ng bicycle trips sa bike lanes ng EDSA, Ortigas Avenue, Quirino Highway, Commonwealth Avenue at EDSA intersection noong 2022. Para sa mga cyclists, malaking tulong ang EDSA bike lanes dahil nababawasan ng 15 to 20 minutes ang kanilang biyahe. Kaya hirit ng mobility group na We Move as One, imbes na alisin, mas dapat na gawing safe ang daanan ng mga siklista. Ginagamit pa rin naman siya ng motor vehicles and they are bullied into not being able to use these bicycle lanes. Sa kabilang dako, naniniwala ang ilang sektor na posibleng mapakinabangan ng parehong motorcycle riders at cyclists ang bike lanes kung may malinaw na usapan at polisiya. Mahaba EDSA eh. There are some parts there that could be useful strategically for motorcycles. There are some parts there that more bicycles use. Mahalagang usapin ang kaligtasan ng bawat motorista. Kaya dapat ay maging balanse ang mga pulisiya, lalo't usapin din ito ng buhay at hanap buhay ng mga dumadaan sa EDSA. Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita.